Hello mga Bebe Loves! Welcome back to my YouTube channel, Kyvie Vlog! Ayan. So may sasagutin akong tanong mga Bebe Loves, no? Grabe. Inuutusan talaga ako nito. So nag-comment siya sa aking video about sa sahod or salary increase kasi nga gusto niyang linawin yung ewan ko kung saan ito siya nag-comment, no? Matagal na tong na-screenshot ko mga kabebe loves, pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na i-vlog itong comment niya sa akin. So yung comment niya mga bebe loves, basahin ko para mas mabilis. Ayan. Anong walang placement fee? Magbayad din sa processing. Malaking ang magagastos din. Magkano lang ang increase ng sahod? Maliit lang ang sabi. Taong-taong increase ng sahod. Yung mga datihan sa mga hindi nang i-increase ang sahod, liwanaging mabuti. So mga bebe loves, no, paano ko to linawagin, no? Sabi niya linawagin mabuti. Paano ko to lilinawagin? Kung hindi naman maliwanag yung comment or sinabi sa akin. Nag-uutos pa pero ako ay parang nahihirapan sa sinabi niya. So linawagin daw ng mabuti. So ito na nga siya mga bebe loves, no. Ang sahod po dito, taon-taon talaga is nag-i-increase. So ngayon mga bebe loves, no, 2 years yung kontrata mo. Halimbawa, hindi ka pa nakaabot ng 1 taon dito, nagtaas or nag-increase na yung sahod. So hindi ka avail doon mga bebe loves kahit na sinabi nila na tataas na yung sahod. Kasi nga, hindi ka pa nakatapos ng kontrata mo eh. Saka mag-i-increase ang sahod mo kung magre-renew ka, mga bebe, no? As ng hangin. Grabe. Kung magre-renew ka sa iyong amo. Ayun, kasi dahil finish ka na ng kontrata, kapag ikaw ay perma ng bagong kontrata, ayun, mataas na yung sahod mo. Pero kapag hindi ka po nakatapos ng kontrata mo, mga bebe loves, no, wala talaga, no choice. Kung ano yung pinirmahan mo, yun yung magiging sahod mo hanggang sa ma-finish yung kontrata mo. So, ganun siya mga kabebe loves. Sana maliwanag sa inyo, no, na ganun po ang magiging sitwasyon. So, ang sabi pa niya na, anong walang placement fee? Yes, totoo, no? Wala nang placement fee dito sa Hong Kong. So, ano pang hinihintay mo, no? Mag-apply ka na. So, kung ano man ang naririnig mo sa ibang mga nagva-vlog, no, na example, sobrang init dito sa Hong Kong. Example, sinabihan ka na may bayad or may placement fee. So, huwag kang maniwala, no? Maniwala ka sa mga legit. Maniwala ka sa akin, no? Ay, charing. Kasi ako, mga bebe loves, isa akong dating OFW ng Saudi Arabia. So, nung time na nasa Saudi ako, gusto ko talaga or nagbabalak talaga ako na magpa-Hong Kong. So, nung natapos yung kontrata ko sa Saudi is, ayun, mga bebe love, merong placement fee pa rin ang Hong Kong. So, nag-decide na ako na bumalik na lang sana noon sa Saudi Arabia. Kaso nga lang mga bebe loves is, tinanggal na yung processing fee. Alam mo ba magkano lang ginastos ko nung nag-apply ako? So, bale, background or konting ano lang, no? I-share ko sa inyo, ang agency na in-applyan ko ay Kingsman Power Services. Walang placement fee, pero ang nagastos ko noon mga kabebe loves is 8,000. Kung isipin ko, dala na yung allowance ko ay nasa mga 15,000 pesos. Tapos, hindi kasali yung, ano ko dyan, mga kabebe loves, no, yung ibang mga expenses. Kasi, matagal yun eh. 3 months ako nag-antay bagong nakaalis. So, ayun nga mga kabebe loves, no, walang placement fee or wala na pong placement fee ang Hong Kong. Kaya, kung merong nagsabi sa'yo na merong placement fee, so, mga kabebe loves, siguro na-scam ka na. So, wag unahin yung chismis or yung pagmamarites sa iba. Kung hindi, mag-research ka sa Google, sa YouTube. Ayan, maraming sagot dyan. Masasagot niyang mga katanungan na gusto mong malaman. So, ang sabi pa niya, ang mga datihan daw ay, ito, sabi niya, ang mga datihan
ay hindi nag-i-increase naman ang sahod. So, sa pagkakaalam ko mga bebe loves, no, dito sa Hong Kong, iba magsahod yung mga Chinese dito. So, kumbaga, 90%, no, ang mga Chinese dito, kapag mag-renew ka ng kontrata sa kanila, is tinatasan talaga yung sahod, mga kabebe loves. Lalong-lalo na kapag ayaw kang bitiwan ng mga amo. So, mga kabebe loves, paano mo nasabi na yung mga datihan ay hindi po tumataas yung sahod? So, mga baby loves, wise yung mga Pinay dito sa Hong Kong. Alam nyo ba, kapag i-renew sila ng kanilang mga amo, yung iba, ayaw na nilang mag-renew. Tapos, mapipilitan yung mga employer na taasan yung sahod nila para i-renew sila. Lalo na kapag gusto ka na ng mga anak nila or yung mga bata nila, mga baby loves, no. Ayun yung diskarte ng iba. So, kunwari ayaw na mag-renew pero gusto lang pala na taasan yung sahod. So, iba magpasahod yung mga Chinese. So, sa totoo lang, sila is kuripot lang sa pagkain pero pagdating sa sahod is up to date yan sila mga kabebe loves. And for now, no, as of 2025, ang Hong Kong po ay every year or last year pa to, or 2023, every year na tumataas yung sahod dito mga bebe loves, no. So, ngayon ang sahod na ngayon dito sa Hong Kong is 4,998 Hong Kong dollars. So, medyo malaki na siya mga bebe loves, no. Kaya what are you waiting for? Mag-apply ka na dito sa Hong Kong. So, paakyat na ako sa aming building mga bebe loves, no. For today's video ay kung hindi ka pa or bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the notification bell button and click all para ma-update ka sa lahat ng mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So ayun lang mga bebe loves, God bless, and sana nasagot ko yung tanong niya. Grabe. So bye-bye.